watching when I'm confused in troubled time. He's there calling me behind the wheel to nowhere highway. I am lost but not forsaken. When I am down, hurt and falling, behind the wheel is my God. He carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. Behind the wheel, my doubts and fear. In a prayer, He is listening. He comforts me, lead me on. Behind the wheel is my God. Carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. He carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. Okay, tayo manalangin. Pasimulan tayo sa ating gawain. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpalang Ama, salamat po na marami Panginoon sa umagang ito. Nang isa pa Lord, kung ito'y ginako mo kami sa isang ganonin, mayroon pang pag-aralan Lord ng mga salita. Salamat Lord sa kalakasan pinagkaloob mo sa amin, mga biyaya na amin nakamtan, at higit sa lahat Lord, sa mga answered prayer na pinagkaloob mo sa amin sa mga nagdaang araw. Salamat po. At hinig namin lalo Panginoon na patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at higit sa lahat Lord, sa panahon namin kinabubuhayan, iadya mo kami sa masamang lahi na ito, na sa panahon na ito ay namamalas namin ang katampalasanan na makita namin sa sanglibutan. Ama, patawad sa mga pagkukulang, kahinaan na nagagawa ng bawat isa. Sa umagang ito, linisin mo Lord ang puso ng isip ng bawat isa nandito, at ganoon din Lord sa mga nakikinig at ang manonood ng message na ito. Pagpalaan mo mga mata at tenga na
magpa-participate, Lord, sa gawain nito. Salamat, Lord, minsan pa at pinakumit namin ng gawain ito sa umagang ito sa iyong dakilat makamit sa pangalan in Jesus Christ we pray. Amen. At muli at magandang umaga sa bawat isa na nandito sa umagang ito at sa mga makikinig at manunood ng gawain na ito. Pagpalain kayo lahat. At nais kong tumalakay ng isang paksa na lubang ito'y mahalaga na paksain sapagkat ito ay isang napapanahong paksa na dapat malaman ng mga tao at ito ay tungkol sa The Laodicean Church Age Messenger. At sa pag-claim na kung saan ay sila yung mga sinugo sa huling panahon ay hindi na mabilang. Maraming mga churches ang nakiklaim na sila yung totoo. Mga mangangaral nakiklaim na sila yung katotohanan. At kiniklaim nila sa magitan ng kasulatan na sila raw yung totoo. Pero ang Diyos ang magbibindicate kung sino ang kanyang sinugo sa huling panahon na ito. At ito ay nais kong paksain sa umagang ito upang makita natin ang katotohanan sa mga bagay na ito. At nasa panahon tayo ng Laodicea at ikapitong kapanahunan. At pag sinabing ikapito, 7 is perfection at wala nang susunod pa na panahon. Kaya nga lagi nating pinapangaral yung dulo ng panahon na ito'y malapit na magwakas. Ang kasaysayan ng pagsusulat kaya hindi na siguro pipirmat pa ng Diyos na may magsulat sapagkat wala nang lahi na magbabasa nito sapagkat ito yung didiretso na sa millennium. At ang mundo na ito ay magugunaw ayon sa banal na kasulatan at walang malalabi pagpasok ng ikatlong digmaang pandaigdig. At ito yung nais kong paksain yung ikapito. At ito isang mensahero ayon dito sa Revelation 3. Ganito pagkasabi 14. At sa anghel ng iglesia ng Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na sinasabi ng Siyanawa, ang saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. So may binabanggit itong anghel ng iglesia ng Laodicea. So pag sinabing anghel, hindi ito spiritual na anghel, kundi ito ay tao, mensahero sa panahon, isang mangangaral na sinugo ng Diyos. Binanggit ni Paul dito sa Galatians na inahalin tulad niya ang mga mangangaral sa isang anghel. Binanggit niya dito sa Galatians 4:14, ganito kanya pagkasabi, at yaong sa inyo isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta, na itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. So, si Apostol Pablo ay isang mensahero, isang apostol, isang mangaral, at itinulad niya ang kanyang sarili sa isang anghel. So, itong anghel na ito, na ikapito, ay tao na mensahero. Ito ay mamaya, ito ay isang specific na mga verses na pagpapatunay na siya yung dumating sa ating panahon sapagkat siya ay kaisa-isang mangaral na sinugo sa mga hintil na scriptural na ito ay nakahula dun sa lumang tipan. Mamaya matatalakay natin yan at nais ko munang tingnan itong Laodicean Church Age Messenger. Nais ko munang ilatag itong nandito sa Revelation 1. Dito sa 12. At ako'y lumingon at nakita ang tinig nagsasalita sa akin
At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandilerong ginto. Ito yung nandito sa Revelation 1:12, yung kandilerong ginto. Dito naman sa 16, ganito pagkasabi, at sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig at may lumabas na isang malakas na taba na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. So, makikita natin yung hiwaga na nga kung saan ay 7 kandelero at ng 7 bituin. At tinuran niya rito ang kahulugan ng mga bagay na yan dito sa 20, ganito kanya pagkasabi, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. So mayroong 7 mensahero, at ang tinatalakay natin yung ikapito. At ang ikapitong iglesia, ito naman yung Laodicea. So kaya natin sinasabi na ito'y dulo na ng panahon, sapagkat 7 years perfection, na-reach na yung pinakadulo ng panahon. At dito na ang Diyos nangungusap sa panahon na ito. At tignan natin kung sino ba itong mensaherong ikapito dito sa iglesyang ito ng Laodicea. Nais kong buksan itong Malakay 4, 5 and 6. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang pagbaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. So kung mapapansin natin dito sa 6, mayroong conjunction na sa English end, yung ang. So, marami nag-explain dito na ang pagkabasa dito, ang Malakay 4, 5, and 6 ay na-fulfilled na. Meron ako nakausap na bishop dun sa baba. Bishop na siya yung may hawak ng lahat ng mga pastor dito sa Taguig, at saka dito ng mga parting Makati. At sinabi nila na ang Malakay 4 ay fulfilled na. Ito daw yung panahon ni John the Baptist ay natapos na. Sabi ko, kung na-fulfilled na, bakit hindi pa dumating kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon? Yan ay tupalo. Yun daw sinabi niya. Ang tagal naman na tupalo. 2,000 years ago na halos hindi pa nangyayari yung pinangako dito na sinabi. Kapag nandyan na yan, susunod na yung kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon. At saka dito, kung yan ay fulfilled na, yung ministry ni John, kasi dito sa pangalawang sa 6, sabing ganun, merong restoration na binabanggit, pagpapanauli. Pero sa ministry ni John, wala naman siyang ini-restore. Pag sinabing ini-restore, dating nandyan, ibinabalik. Ang panahon nila dyan ay lumang tipan. Yung mga nagdaang pag-aaral natin ay tinura natin ito'y anino. At ang realidad ay panahon ni na Christ. Yung Christianity, panahon ng Christian faith. Kung ipapanumbalik, parang hindi at wala yatang sense yung salitang ipapanumbalik niya. Ibig mo sabihin, yung mga tao ibabalik niya, parang backward, doon sa anino, o forward, pasulong. So, mayroong specific task itong si John the Baptist, at siya isang forerunner ng first coming ni Christ. Sapagkat ang Malakay 4 ay tinura ng prophet na ito ay mayroong compound coming. Pag sinabing compound coming, ito ay hindi lamang isa ang tinutukoy niya, kundi mayroong pang sumunod. Kumbaga yung Elias dito nandito ay 2 Elias ang nilalaman ng Malakay 4. Kasi
ang espiritu ni Elias ay laging ginagamit ng Diyos. Tandaan natin, ang mensahero ay kinukuha niya yung laman, yung katawan ng mensahero, pero never ang kanyang spirit. Kasi ang espiritu ay hindi namamatay at ibinabalik ng Diyos. Lalo dito sa specific task o ministry ng Panginoon, pagkat sinabi niya, ang Diyos ay walang ibang gagawin, kundi ihahayag niya ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Yun ang Amos 3:7. Dito naman sa Malakay po, tignan natin yung ministry ni John. Kasi itong Malakay po ay pinag-uusapan din ng panahon ni Christ. Mainit ito na tinatalakay nila. Dito sa simulan natin sa Matthew 7, 10, 12. Matthew 17. Malakay po ang kanilang pinag-usapan dito. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumurito muna si Elias? At sumagot siya at sinasabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbata sa kanila. So dito makikita natin na yung mga eskriba, sabi nila, kung siya nga yung Kristo, di ba doon sa Malakya mauna muna si Elias? So may sense yung kanilang pinag-uusapan dito. Kasi kung nandyan na yung Kristo, hinahanap nila yung mensahero niya na si Elias. At alam natin na siya yung magpapauna sa kanya. Alam din nila yung Malakay 3, yung isang tinig na sumisigaw sa ilang. So sundan natin dito sa John 1, 21 to 27. At sa kanya'y kanilang tinanong, kung gayon nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin, ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinasabi niya, ako ang tinig ng isang umihiyaw sa ilang. Tuwarin ninyo ang kanyang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng propeta Isaias. At siya ay sinugo buhat sa mga Pariseo. At ang kanilang tinanong at sinabi sa kanya, bakit nga nagbabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta? Siya ay sinagot ni Juan na nagsasabi, ako ay bumabautismo sa tubig. Datapot sa gitna ninyo, may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga'y pumaparitong sumusunod sa akin, na siya hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang pangyapa. Yung sa binasa natin kanina, malinaw yon na ang tinuturan nila na hindi nila nakilala ay si Elias. Kasi tinatanong nila dapat si Elias muna ay mauna bago ikaw. Pero sinasabi niya ron, na dumating na siya pero hindi niyo siya nakilala. So yan ang mahirap, no? Nag-aantay kayo ng isang bagay pero hindi niyo namamalayan-malaya na natapos na pala. Parang rapture yan. Kumbaga pangalawang pagparito ng Panginoon, marami nag-aabang, nag-aantay na ang Diyos o ang Panginoon ay paparito sa kanyang pangalawang pagparito, pero mamimiss nila yung coming na yon. Ganon din dito sa ating binabasa. Kaya dito malinaw na si Elias ay si John.
So kung siya yung Elias, pang ilang coming na ni Elias, ang espiritu ni Elias. Una yung sa Kings, yun ay si Elijah the Tishbite. Nung mawala si Elijah, yung espiritu niya ay naka Elisha. At dito naman sa Malakay 4, siya ay si John. Pero dahil hindi siya yung tinutukoy na magre-restore ng lahat ng mga bagay, kundi ang kanyang gampanin ay dito naman sa first part ng Malakay 4, na pagpapanumbalikin niya ang puso ng mga ama sa anak. Dito sa Lucas 1:13 to 17, basahin natin yung specific lamang na task niya. Datapwat, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot sa Sakarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka sa kanya ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa panganganak sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa Panginoon ng Panginoon at siya hindi inom ng alak na matapang na inumin at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina at marami sa mga anak ni Israel ang pagbabaliking loob niya sa Panginoon na sa kanila'y Diyos. At siya lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsisilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ng Panginoon ang isang bayang nahahanda. So, hindi sinabi dito na ang puso ng mga anak ay ibabalik niya sa mga magulang. Ang sinabi dito, ang puso ng mga ama ay ibabalik sa mga anak. So, yung mga ama dito, ito yung Old Orthodox believers na naniniwala dun sa Judaism faith. Yan ang kanilang pananampalataya na dumadating ang panahon ng biyaya, yun ay Christian faith, doon sila dinala ni Juan. Kaya siya nagbabautismo, sabi niya, ako yung nagbabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasalanan o bautismo of repentance. Pero mayroong isang sumusunod sa akin, sabi niya, na magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo. Siya ay forerunner at nang one time tinatanong siya na may nababalitaan siya na nagpapagaling, dumidilat ang mga mata kasi yun ay sign ng Messiah. Ito siya ay nakakulong na siya, sabi ng mga alagad, tinanong niya yung mga alagad na dumalaw sa kanya at si Christ ay tinanong tungkol kay John, sapagkat tinatanong, sabihin nyo kay John, sabi ni Jesus, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga may sakit ay gumagaling. Ganon kanya tinuran. At yun, dinala nila sinabi nila ito kay John doon sa kulungan. At pagkasabing ganon, si John ay payapa na. Ibig sabihin, nung ipinuran na, ay nandyan na, kaya ang kanyang mensahero ay karapat dapat nang umalis. Ito na yung kanyang paglisan at medyo mabigat yung kanyang paglisan sapagkat hiniling ng anak ni Herodias kasi nagalit si Herodias kasi sa tapang ni John the Baptist na nangangaral, biro mo, dinuro niya sa mukha yung babae na hindi karapat dapat na makiapid. At sa galit nung ni Herodias, dahil yung anak niya ay magaling sumayaw, mayroong isang piging, nagustuhan ng emperor at that time ang kanyang pagsasayaw ni Herodes. At sabi niya, hilingin mo ano man lang yung hilingin, sabi niya, at ibibigay sa'yo. Biro mo, kahit na kalahati ng kahit niya ibibigay. Pero ibinulong ni Herodias sa kanya, sabi mo sa kanya,
ang ibigay mo sa iyo ay ang ulo ni John the Baptist. At ang binanggit sa kanya, namanglaw si Herodes. Pero dahil ang salita nila ay parang Diyos, hindi dapat itong baliin. Masakit man sa kanya dahil maging siya ay alam niya na si John the Baptist ay isang propeta. At pinag-utos niya na dalhin yung ulo niya at dinala sa isang plato ay ulo ni John the Baptist. Ganoon na kanya sinabi. Na yun na tinuturo ni Jesus kanina na ginawa nila lahat ang nais nilang gawin sa kanya. So napagtanto nila na yun ay si Elias na propeta. So makikita natin na ang ginawa lang ni John ay ituro si Christ. Dalhin yung mga Old Testament believers patungo sa bagong mensahe ng Christianity na walang iba ay si Christ. Kaya nung nagawa na yon, umalis na siya, panahon na ni Christ, ito na. Si John the Baptist ay isang mangangaral, matinding mangangaral, pero wala kang makita sa kanyang ministry ng mga signs and wonders, sapagkat ang gagawa nito ay si Christ. Ngayon, dahil walang restoration na naganap sa kanyang ministry, pagpapanauli, at tatakbo ito ng 2,000 years, at sa time natin, mayroong ikapitong mensahero na binabanggit na ang second part ng kung saan ay compound coming ng Malakay 4 ay dito matutupad sa ikapitong mensahero. Kapagkat siya yung naatasan dito na magre-restore, magpapanauli sa mga katuroang nawala. Kaya yung second part dito sa 6, at kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Yung second part na pagpapanauli, kasi down through the ages for almost 2,000 years, napaka isang kasaysayan na kung saan ay ayon dito sa Bible na nasisilyuhan na ito'y hindi mabubuksan hanggang hindi dumating itong mensahero na ito, sapagkat siya yung naatasan na gumanap nito. Sabi ko kanina na siya yung scriptural prophet. Itong ikapitong mensahero na binabanggit dito sa Laodicean Church Age ay isang propeta. At maraming dakilang mga mangangaral dumating after ni Christ. Andiyan sila Paul, Irenaeus, Martin, andiyan sila John, pero hindi sila scriptural dun sa lumang tipan. Hindi sila nakasulat ng mga mensahero, pero dito sa ikapito ay siya ay nakasulat. Sapagkat siya ay isang gaganap ng isang napakasensitibong gampanin o tungkulin. Paano nga naman at kung paano siya paniniwalaan at that time na siya ay dumating, ay ang Diyos ay siyang gagawa nito. Birin nyo, magpapadala ang Diyos ng isang mensahero sa panahon na isang natatawag natin na modern age, na hinimlimbawa sa Matthew 24 na as it was in the days of Noah, so shall it be the coming of the Son of Man, na ang mga tao ay magsisiinom, maglalasing, magsisipagtayo ng mga bahay. Ibig sabihin, yung pagiging busy ng mga tao ay nandyan. At ang ebanghelyo at that time ay ma-overlook, kapagkat imbis na unahin nila yung mensahe ng Diyos sa panahon na yan, ay iba yung kanilang atupagin. Kaya makikita natin, ganyan din sa panahon ni Noah, hanggang sa dumating yung baha, ay walang nakinig kay Noah. Pero dito sa time na ito, matutulad daw sa ganon. Kaya ang Malakay 4, kapag dumating na ito, itong Elias na nakasulat dito, hindi mo mapipigilan yung sinasabi dito na dakila at kinakilabot na kaarawan ng Panginoon.
mahirap ano yun, arukin yun. Kasi dakila at kakilakilabot. Yung word na kakilakilabot ay parang nakakatakot na word. Kapag ito'y elaborate mo, dakila at kakilakilabot ng arawan ng Panginoon. So, ito pa nga masakit. Itong Elias na ating pag-uusapan dito ay kinuha na rin ng Panginoon. Tapos na ang kanyang gampanin niya. Siya ay pinanganak noong 1909. Nagsimula mag-ministry 1933. Nagbautismo siya doon sa, hindi ko nagkakamali, sa Ohio River. Pagka-bautismo niya, ika-17 convert. Mayroong salita na galing sa langit, katulad ni Juan Bautista, sabi niya, ay pinoran, nagpatiuna, doon sa unang pagparito ng Panginoon. Ikaw, at ang iyong mensahe, ay magpapauna sa kalawang pagparito ng Panginoon. So, siya ay forerunner ng second coming. Yun yun. Kung gusto nyo malaman yan, at gusto nyo tignan, i-search nyo yung pangalan na William Marion Branham. 1933, Ohio River, yun yun. At 1950, nandun yan yung sa Washington DC, nasa hall nila. Makikita nyo doon yung ito, may halo of light na nakalagay doon sa ulunan niya.